Eto na, ang pinaka-aabangan ng marami. Dark and Light Side of Life, episode 252 for June 23rd and June 24th. Huling linggo ng buwan ng Hunyo. So, mag-ingat sa lahat ng sakuna, lalo na yung mga pagbaha kasabay ng sunog. So, merong baha at sunog na mangyayari sabay. At ingat po. Doble ingat, triple ingat. Okay? So, this is the light side of life na deck. Kung tatanungin niyo ko kung kailan mangyayari yung sinabi kong baha na may sunog, ito po yun. Bago matapos ang Hunyo. Okay. At baka magtanong kayo kung saang lugar. Posibleng magsabay po yan. 3 lugar. Magkaiba lang ng oras. Abangan nyo. Una, kukuha tayo dito ng pinanggalingan ng problema. The Knight of Wands. Pangalawa, the Ace of Wands. And pangatlo, the World. Parang alam ko na. Okay? So, alam mo kung bakit ako natawa. Dahil, yung una kasi is the Knight of Wands. Ito yung tipo ng tao na kapag nagmahal, hindi siya masyadong seryoso. Mahal ka niya, pero hindi siya yung tipo ng tao na ipaglalaban ka hanggang dulo. Ito yung tipo ng tao na mamahalin ka, pero kapag napagod siya at kapag nawala na yung spark, iiwanan ka. And then, habang nandoon ka na sa kalugmukan, may darating pang isa na siyang magiging problema mo sa buong buhay mo, sa buong mundo mo, sa buong pamilya mo. Ito yon. Tignan natin dito kung ano yung tinutukoy niya. First, di ba, 5 of Wands. Second, the Empress. And third, the 9 of Cups, which is the fulfillment. Okay? So, totoo na posible na yung isa dito sa kanila is committed na. Dahil kaya hindi kanya kayang ipaglaban, kaya hindi kanya kayang ipakilala o ipagmayabang sa iba, kahit sabihin natin na mas matalino ka, mas mayaman ka, no, mas maganda kang negosyo o trabaho, dahil dito sa fulfilled na sitwasyon niya. Alam niyo ba na yung 5 of Wands kasi is conflict. So, ibig sabihin, hindi maganda yung pagsasama nila sa taong pinakasalan niya, sa taong kalibin niya. Kaya niya nagawa na magmahal muli sa taong dumating sa buhay niya. Dahil may kulang at hindi sapat yung meron siya. Kaya siya naging kalaban ng buong mundo. Ito yung sitwasyon na laging pinagkakaguluhan ng lahat at laging nami-misinterpret ng lahat. Kasi, kapag ang isang tao kasal, di ba, nasa kasi sa isipan kasi ng tao, ano na yun yun yung pinakamalakas mong sandata dahil kasal ka. Nowadays, hindi na. Dahil libre na nga yung divorce. Di ba? And, ito yung isang pinakamagandang sitwasyon na pwede kong ibigay sa inyo. Huwag niyong sisihin, no? Kung sakali isa kayo doon sa mga tao na nagkaroon siya ng iba, yung mahal niyo may iba. Huwag niyong sisihin yung minahal na iba. Yung sisihin niyo una sarili niyo. Bakit nanlamig ang kasama mo, asawa mo, sa'yo? Dahil may dahilan yan.
Hindi yan manlalamig sa'yo, hindi yan maghahanap ng iba, hindi yan magmamahal ng iba. Kung wala kayong pinag-awayan, or wala kayong naipon na galit sa bawat isa. Maliban ulit, no? Kung ito ay inagaw sa pamamagitan ng gayuma, sa pamamagitan ng kulam, or sadyang minalas ka dahil pinakulam ka para mapasa kanya ang taong mahal mo. May mga ganyan. Ganon din sa negosyo. May mga tao na kapag hindi ka natalo sa marketing strategy, ipapabarang ka, ipapakulam ka para magupo ang mindset mo at focus mo at masira ang diskarte mo para mapunta sa kanila. Lalong-lalo na kung yung competitor mo pa ang magpapagawa niyan, 'di ba? Pero kalimitan sa akin, yung mga kliyente ko, kalimitan biktima. Pero meron din naman talagang nagtatanong. No? Kalimitan lang biktima sila. Yung iba hindi din nila alam, kaya sila minamalas sa relasyon, kaya sila minamalas sa pera, sa negosyo, sa trabaho, at kaya sila kinakalaban ng pamilya nila dahil baka kasi pinakulam ka ng in-laws mo. Okay? So, proceed tayo sa real talk natin. This is our dark and light side of life for June 23rd and 24th. Good evening po sa inyong lahat. Thank you.